Kung mapapansin nyo, lahat ng shake, rattle, and roll, pag nandun si John Lapus, siya lagi yung patay doon. Yung may Christmas tree, kinain siya ng Christmas tree. Basta lahat ng shake, rattle, and roll, kung nasan si John Lapus sa Switch, siya yung paboritong patay. Kasi last time we were talking about, bakit yung mga nakakatawa, tsaka yung bakla unang pinapatay sa mga horror movies, no? Yung mga bloody, mga magaganda, mga bakla. Tapos napunta kami sa usapan John Lapus, no? So may isang tawang-tawa ko na namatay si John Lapus, 3 episodes sunod-sunod, yung Shake, Rattle, and Roll. So if you haven't seen it yet, no, wala naman kayong ginagawa. Masaya siyang panoorin kasi isa lang yung pangalan ng role niya, siya si Iggy. Tapos kung saan yung sugat niya, yung unang part, wala siyang sugat doon kasi yun yung first episode. Tapos yung pangalawa, parang binalibag siya ng ahas, no? Tapos yung pangatlo, nandito naman kasi doon siya kinagat nung mali. And before I forget, what's your favorite 90s movie? Ano yung movies na tawang-tawa ka at saka hindi mo makalimutan? Write in the comment section below. Ayan, good morning! So get ready with me as we go to work today, no? So marami tayong lakad today. Ang topic natin for today is bakit 3 beses pinatay si John Lapus sa Shake, Rattle, and Roll. So let me reintroduce myself for those who have just recently followed us here on Instagram, on TikTok. Now, my name is RD Espiritu, and aside from doing these kinds of contents where we talk about anything under the sun, on my day job, no, I am a financial wealth planner. No, I'm an insurance partner and an agency director. I help people plan their future. I help agents, no, become MDRTs and leaders. No, so aside from that, I do theater, I do singing, no, I serve, no, sa churches natin. And first love ko pa rin talaga, aside from doing all these things, no, would be how to change the way people feel about insurance. So balik tayo sa topic natin. 3 beses pinatay si Sweet dun sa Shake, Rattle, and Roll 15. Sobrang nakakatawa talaga siya, guys, no? Kasi imagine, no, hindi sila na-solve na pa isa-isang beses lang nila pinapatay si Sweet, no? 3 beses talaga siyang lumabas doon sa series na yun, no? Na parang Shake, Rattle, and Roll 15. The first was Ahas, no? Nalala niyo yung chismis about this one mall in Malate, no? Kung saan yung mayaman daw at lumalaki lalo yung mall dahil doon sa Ahas, no? So it was played by Erich Gonzalez. The episode was Ahas, no? Na may kakambal siyang ahas, no? Tawan-tawa ako dun sa eksena na yun kasi si Sweet parang nakapag-gano'n naman siya dun sa ano? Kakainin mo ako? Hindi mo ba nakikita? Snake din ako, oh! Matatapang pa siya dun sa ahas, dun sa snake skin kasi siya. Pero ending, dead din siya doon, no? Pero anyways, ang lesson lang naman I think ng episode na yun na ahas is huwag kang magsha-shoplift, no? Live within your means. At huwag kang basta-basta pumapasok sa mga pintuan, especially kapag, alam mo, parang di naman to dressing room, no? Pero unang-una, huwag kang magsha-shoplift kung ayaw mo maging biktima ng ahas ng mall, okay? Tapos yung pangalawa, I think the episode was with Dennis Trillo, no? And Carla Abellana, no? Ulam naman yung best friend naman si Iggy doon. Iggy kasi yung pangalan niya from first episode until the last, no? Si John Lapus doon. Namatay naman siya kasi siya yung best friend ni Carla Abellana. Pumunta siya doon sa bahay nung best friend niya kasi nga parang nanaksak na bigla si Carla Abellana tapos naloka yung mga tao. Nung lumabas si Sweet kasi, di ba yung first episode, binalabag siya ng ahas. Sa pangalawang episode, kung saan siya best friend ni Carla Abellana, may suot-suot din siyang bracket. So, continuation ba to? Iisipin mo diba, continuation mo si Iggy nung role niya dun sa first, nabuhay ba siya dun? Parang deads talaga siya dun, no? So dun sa pangalawa, namatay siya kasi pinagtanggal niya yung bata. So super run si bakla. Naabutan siya nung anak nung nagluluto para kina Carla Abellana, which turned out nakabit pala siya nung lolo ni Dennis Trillo, diba? Tapos naabutan siya nung anak, kinagat siya sa leeg. No, pero anyways, I think ang life lesson, nung second episode which was ulam is wag kang basta-basta kumakain, no? Basta hindi mo alam kung sinong nagluto, baka mamaya maging cannibal ka na kasi naging dragon tsaka naging aso doon si Dennis Trillo, di ba? So, aside from that, of course, no, it was a marital family topic, no? Maganda talaga na don't add complications into your family. Anyways, going to the third episode, akala ko tapos na, no? Lumabas na naman si Sweet B. I think the title of that third episode was Flight 666, no? So, si Sweet naman doon, di ba kinagat siya dito sa leeg, no? Isa naman siya sa mga pasahero. So, yung unang scene doon, nagyoyosi siya. Nilapitan siya ni Lobby mo. Mas bakit makakatawa? Kasi kung saan siya kinagat nung halimaw doon sa second episode, nandun din yung sugat niya, sabi niya, stress na stress kasi ako eh. Hindi mo naiintindihan yung nararamdaman ko kasi magyoyosi siya sa rob na aeroplano. Pagkatapos, minulong si Boss, tulog na naman siya. So, in flight. Yes, son. That's true. Hindi mo na ko intindihan. Gusto ko na magpahinga. Stress na ako. Gusto ko nang tahimik na buhay sa probinsya namin. Ayoko na. Hirap na hirap na ako. Sir, is there anything I can help you with? So, akala mo, hindi na mamamatay si Sweet dun sa Flight 666 kung saan may tiyanak, no? Kasi nga, nalabanan niya yung tiyanak, eh, no? Pero dun sa last episode,
dun sa last episode, natutulog lang naman siya the entire time. Pagkatapos, kung kailan siya na, no, nabuhay pa siya, pero nakakatawa, sabi niya, akala niyo mapapatay niyo ako dito sa episode na to. Tapos sumabog yung aeroplano. Parang, Ano naman yan? Wala ka. Hindi mo kaya patayin. Lalaban ako. Paglakot, sana pa lang. Walang kaya mo patay sa akin. you know, ilang beses nila pinatay si Sweet, talagang trip na trip nilang patay sa Shake, Rattle and Roll si John Lapus, no? So, namimiss ko na si John Lapus, hindi ko na siya masyado napakikita. So, John Lapus, pag nakita mo to, sana minsan magkainuman tayo. Tapos, tatanungin ko lang yung thought process mo, bakit ka naman pumayag na patay ka ng 3 beses sa Shake, Rattle and Roll? Anyways, I think ang gustong ituro sa atin na Sweet, no? So, live stories natin, wow, no? So, para siya Shake, Rattle and Roll, kahit ilang beses ka nilang patumbahin, no? Kung ikaw palaban ka, mabubuhay ka, no? I think, hindi pa tapos yung Shake, Rattle and Roll, magkakaroon pa ulit yan, lalabas pa ulit sa Sweet yan, parang tayo in life, no? Kahit ilang beses tayong patumbahin ng mga episodes lang yan, no? We can always go back up, as long as buhay tayo, no? Si Sweet nga ilang beses namatay, di ba? Tapos nabuhay ulit. Teka lang, ha? Ikaw pa kaya, no? Na healthy, no, and lumalaban sa buhay, no. Let Sweet John Lapus be an inspiration to us, no, that whatever life throws at us, it's just an episode, no. It's a bad day, to be a bad day, but it's not a bad life, no. So if you like these kinds of contents, nakatawa ko rin ako kasi yung message ng pinapatay si Sweet. If you like these kinds of contents, please do follow us on Instagram at RD Espiritu and on our TikTok RD Espiritu, and our Facebook official page is RD Espiritu Official. Our Biyahe Daw Podcast is out. Sana ang pangarap ko talaga ma-interview ko si John Lapus sa Biyahe Daw Podcast natin, no. So wherever you're going through, wherever you are, know that you have unlimited chances while you're still alive. Make the most out of it. See ya!